We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Bajo de Masinloc, and comply with its obligations under international law. Ipinatatanggal ng National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang inilagay na movable floating platform ng China sa loob ng lagunang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Bukod sa floating platform, natuklasan ang iba pang inilagay ng China gaya ng karagdagang mga boya at antena. Sa pamamagitan ng satellite imagery, makikita noong May 20, wala pang istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Kinabukasan May 21, na-monitor ang dalawang Chinese research vessel sa entrance ng Bahura na pinaniniwala ang nagdala ng sinasabing movable floating platform. May 25, unang na-monitor sa southeast entrance ng Scarborough Shoal ang istruktura. Noong May 26 naman, unang nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito nakumpirma at nakuhanan ng larawan ang istruktura. Noong May 28, ang Philippine Coast Guard naman ang nagsagawa ng MDA flight. Dito nakaranas na sila ng panghaharas sa helicopter ng PLA Navy. Muling namataan ang dalawang Chinese research vessel sa lugar noong May 29 at nadagdagan ang mga boya na inilagay ng China. May 30 nakita ang 6 na tao sa loob ng floating platform, isang rubber boat kung saan nag-install sila ng antena. In this particular MDA flight, we were not just harassed by a PLA Navy helicopter. The Chinese government decided to send a fighter jet to harass and bully the Philippine Coast Guard aircraft while we are conducting this routine MDA flight. Noong May 31, isinagawa ang pinagsamang aerial monitoring ng PCG, AFP at BFAR. Napansin sa loob ng Bahura ang isang floating object na kahawig ng drum. Nadagdagan ang dalawang boya na unang inilagay ng mga Chinese Oktubre ng 2025. Bukod sa antena na itinayo sa mga bato, nilagyan din ng mga antena ang mga boya. Inilipat na rin sa gitna ng Bahura ang floating platform mula sa entrance sa pamamagitan ng mga service boat. Naniniwala ang mga opisyal na maaaring ginagamit ang platform at mga research vessel para sa pangangalap ng datos, bagamat wala pang pinal na assessment. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong nakita ang ganitong uri ng floating structure sa mga bahura sa West Philippine Sea. Yes, this is the first time that we documented a movable platform that was placed in Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay nasa 119.65 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawig, Zambales. Pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, samantalang tinatayang nasa 500 nautical miles ang layo nito mula sa Hainan, China. Ang Department of Foreign Affairs naghain na ng kaukulang demarche at diplomatic protest laban sa hakbang na ito ng China dahil paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa international law. Binigyang diin din ng DFA na hindi ito naaayon sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC, kung saan lumagda ang ASEAN country at People's Republic of China. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pero sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na pag-aari ng China ang Huangyang daw o Bajo de Masinloc. Ayon sa China, kanila ang lugar at may karapatan silang gumawa ng mga aktibidad doon tulad ng scientific research. Hindi rin nila tinatanggap ang 2016 Arbitral Award at sinasabing wala itong bisa.
Sabi ng National Maritime Council, idadaan nila sa mapayapa at legal na paraan ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas at muling iginiit na hindi isusuko ang anumang teritoryo ng bansa. Again, we will guarantee that the Philippine government will do everything on its part. Not sabi nga ng ating Presidente, we will not lose even a square inch of our territory, even to a superpower. And we will pursue that through diplomatic channels, peaceful means, and in accordance with our national interest. Pinaigting naman ng AFP at PCG ang kanilang ginagawang monitoring sa Baho de Masinloc. Simula ng May 28 ay araw-araw na ang kanilang isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Yes, our patrols will continue. We have been engaging our partners and allies like-minded nations. At the same time, the modernization program is on track. So from the lens of defense and security, we are doing what we can in order to perform our mandate, and that will include preventing Baho de Masinloc from falling again or being developed again into another man-made island. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.